Para sa ikalawang pagninilay natin sa mga hapis ni Maria, tayo ngayon ay naririto sa isang lumang simbahan dito sa Binondo, Manila. Ito po ang Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz de Manila at parokya ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Ang ikalawang hapis ni Maria ay napapaikot sa isang nakatatakot na pangyayari sa buhay ng sanggol na si Jesus. Nung malaman ng Haring Herodes na ang mananakop ay isinilang na, ang hari ay isinilang na, nalaman niya ito sa pamamagitan ng tatlong mago. Sino yung tatlong mago? Sino yon? Hindi sila Gombursa. Sila si Melchor, Gaspar, Baltasar. Yung tatlong mago, sinabi nila, hinahanap nila ang ating Panginoon, ang hari. So sabi nila, nasaan ang pinagsilangan ng hari? Itong si Herodes, alam niya siya ang hari. Kaya upang mawala ang lahat ng hari, ang mga sanggol mula bagong panganak hanggang 3 taon ay ipapapatay. Now, I suppose that if we are talking about the sorrow of Mary here, this is the sorrow of a mother na natatakot dahil pinagbabantaan ang buhay ng kanyang anak. Nanay na hindi mapakali, hindi malaman kung saan itatago ang kanyang anak. Kaya nga, sila ay dinala ni Jose patungo sa Ehipto, na kung saan sila ay namuhay ng talagang mahirap. Hindi madaling mamuhay sa ibang bayan. Subalit kinailangang gawin nila ito upang mailigtas lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, bawat nanay may takot sa kung ano ang pwedeng mangyari, lalo't ikapapahamak ng kanyang anak. Meron tayong kasabihan, nilamok ay hindi hahayaang ipadapo ng nanay mo sa iyo. Sa kagulamihanan ni Maria, sa kanyang pag-alala, may isang Jose, ama ng tahanan, na siyang nagsabi kay Maria that everything will be fine. Everything will be fine. Everything's gonna be alright. Huwag ka nang mag-alala. Mayroong Jose na sa kanya ay pumoprotekta pati sa anak nila. May Jose na naging dahilan upang maibsan ang hapis na pinagdadaanan ni Maria. Kaya nga ba't mga minamahal na kapatid, sa puntong ito ng ating pagninilay, while we try to sympathize with Mary on this particular concern, yung threat sa buhay ng kanyang anak, we also would like to honor Saint Joseph, isang tunay na ama. Sa gitna ng panahon na kung kailan maraming mga nanay ang nagdurusa sa kamay ng kanilang mga asawa, mayroong Jose na nagbigay ng kapayapaan sa kalooban ng isang nagdurusang asawa at nanay. Para sa ating
tahimik na pagninilay. Akin ngayong tinatanong ang mga ama ng tahanan. Ikaw ba ay nag-aalis? Ikaw ba ay gumagawa ng paraan upang mawala ang agam-agam sa puso ng iyong may bahay? Ginagawa mo ba ang lahat upang maprotektahan ang iyong pamilya? O baka naman ikaw ang dahilan ng hapis nila? Magnilay tayo, bro. Mapagmahal, ngayon ay aming ipinagdarasal ang mga ama ng tahanan upang tulad ni San Jose, bawat tatay ay magkaroon ng sapat na lakas at paninindigan upang iligtas, gabayan, samahan, protektahan ang kanyang mag-iina. Naway hindi sila maging dahilan ng pagluha ng bawat may bahay at ina, bagkus maging sandalan at tunay na malakas na haligi ng bawat tahanan. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga ama sa aming mga sambahayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.